Nahanap ko na. Tama? Ito ang hinahanap natin, ang kayamanan, sa ilalim ng dagat. Mahusay. Mayaman na tayo. Anong nangyayari? Tingnan! Ano iyan? Takbo. Chloe, Leo! Tulungan mo ako! Victor, dumaan tayo sa buhay at kamatayan na magkasama, parang magkakapatid. Magkakapatid? Malamang wala kang ideya. Pero ang nobya mong si Chloe at ako ay matagal nang nagkakasama sa kama. Bukod pa, kapag patay ka lang nating mapapanatili ang lahat ng ito kayamanan sa ilalim ng dagat para sa atin. Atensyon, lahat ng karakter, pangyayari, at nilalang na inilalarawan ay kathang-isip. Anumang pagkakahawig sa totoong buhay ay nagkataon lamang. Hindi ako namatay. Hindi lang iyon, kundi ipinanganak akong muli at bumalik ng kalahating araw. Ito ay pagkatapos naming mahanap ang kayamanan bago pa kami sumisi. Buhay ang lahat, kaya hindi ito panaginip. Talagang ipinanganak tayong muli. Nahanap na natin mga kaibigan, ang maalamat na kayamanan mula sa lumubog na barko ay nasa ilalim natin sa lalim na 16,000 talampakan. Kaya yayaman na tayo sa pagkakataong ito. Hahaha! Victor, ang galing mo sa mabilis na pagtuklas ng kayamanan. Mas magaling ka pa kaysa sa talunang si Leo, na marunong lang matulog. Ang dahilan kung bakit ako natutulog sa araw ay dahil gusto mo ng isda. Ilang araw akong nagpuyat para mangisda para sa'yo at nauwi ako sa ganito. Chloe, paano ka naging napakawalang puso? Sige, tumigil na kayo sa pagtatalo. Hindi na ako makapaghintay na bumaba at tingnan. Tama. Ano pa ba ang hinihintay natin? Tara na. Kahit nagalit ako sa mga walang hiyang iyon, ang iba ay walang kasalanan. At hindi ko sila matingnan na mamatay sa harap ko ulit tulad noong nakaraang buhay ko. Hindi kayo pwedeng pumunta dahil si Cthulhu ay nasa ilalim doon at mamamatay kayong lahat kung pupunta kayo. Hahaha! Kapitan, sobra na yata kayo sa panonood ng science fiction dahil si Cthulhu ay isang alamat lamang na wala pang nakakita. Kaya paano ito magiging totoo? Totoo ito dahil nakita ko ito ng sarili kong mga mata at nakita ko itong pumatay sa lahat. Ako, Leo, tigilan mo na ang pagsasabi ng walang katuturan dito. Alam mo ba kung gaano karaming oras at pera ang inilaan ng lahat sa ekspedisyong ito? Paano nating susukuan ang kayamanang nasa ating mga kamay dahil lang sa mga guni-guni mo? Eksakto! Huwag mong sabihing sinusubukan mo na ang kinin ng kayamanan para sa sarili mo. Leo, hindi ko inakala na ganito ka palang klaseng tao. Umalis ka na at huwag kang humarang sa pagyaman namin. May natukoy na hindi kilalang malaking organismo sa ilalim ng barko, kaya manatiling alerto. Wisit, may nasa ilalim ng bangka. Hindi pwede. Totoo ba ang sinabi ni Leo? Nasa ilalim ba talaga ng bangka natin si Cthulhu? Hindi ako bababa doon. Wala akong pakialam sa kayamanan. Ayoko mamatay. Ano ang kinakatakutan mo? Itong scanner, si Leo ang nag-calibrate nito sa buong panahon. Malamang, ginawa niyang sira. Oo, Leo. Kaya pala kakaiba ka ngayon. Sinusubukang kumbinsihin ang lahat na bumalik. Kaya ikaw pala, naghahanap ng pagkakataon na itago ang lahat ng kayamanan para sa sarili mo, ha? Bulag yata ako. Paano ako nahulog sa tulad mo? Ang istruktura ng scanner ay komplikado. Paano ko gagawing sira ng ganoon kadali? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan ninyo mismo sa tubig. Naniniwala ako kay Leo. Sa mga alamat ng aking mga ninuno, laging may mga alamat tungkol kay Cthulhu.
Nakatago ito sa malalim na dagat, nagbabantay ng kayamanan nito, hindi nagpapakita. Pero kung may susubok na nakawin ng kayamanan nito, aatake ito. Walang bakas na mga magnanakaw na maiiwan. Marina, binayaran ka naming maging gabay namin. Hindi para takutin kami. Kung magiging katulad ka ni Leo, umalis ka na at bumalik sa bangka. Tama, hindi lang iyon, ibabalik mo ang pera namin. Tingnan mo, wala na ang signal sa scanner. Sinabi ko sa iyo, walang bagay na tinatawag na Cthulhu. Malamang grupo lang ng mga balyena. Makinig ka, Leo. Kung duwag ka, aminin mo na. Huwag kang gumawa ng mga katawa-tawang dahilan. Huwag mo na lang pansinin ang duwag na ito. Tara, maghanda na tayo. Hindi na ako makapaghintay sumisid at hanapin ang kayamanan na iyon. Leo, naniniwala ako sa iyo. Talaga. Ano ang gagawin natin ngayon? Kapag kinuha nila ang kayamanan, aatake si Cthulhu. At ang buong Wavebreaker ay kakaladkarin sa ilalim ng dagat. May kalahating araw tayo. Kailangan nating makahanap ng paraan palabas dito. Sige, susundin kita. Perpekto. Ang bangkang pang-emergency ay buo. Susunod, kailangan nating mangalap ng pagkain at sariwang tubig para makabalik tayo ng ligtas sa lupa. Dito ka lang at magbantay. Pupunta ako sa bodega para kumuha ng pagkain at tubig. Sige. Chloe? Bakit ang tagal mo? Malapit na, malapit na. Kayo na mauuna at maghanda. Pupunta ako agad. Sige, hihintayin ka namin sa deck. Bilisan nyo, kayong dalawa. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Wala nang ibang tao dito. Tinutulungan ka lang kitang magbihis? Siyempre. Tigilan mo yan. Anong ginagawa mo? Ano bang kinakatakutan mo? Buti na lang wala yung mahina na si Leo. Hindi ba dapat tayo gumawa ng bagay na ginagawa ng matatanda? Wag. Paano kung makita tayo ni Leo? Wala siyang lakas ng loob. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang tunay mong lalaki. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ano ba ang itsura? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang nagpapalit kami ng wetsuit? Leo, hindi ka nagseselos, di ba? Wala ka ng tinik. Huwag kang maging makitid ang pag-iisip. Huwag mong kalimutan, 3 taon kang naging sip-sip kay Chloe bago siya pumayag na maging nobya mo. Mas mabuti pang huwag mo tong sirain ngayon. Tama. Leo, maging matalino ka at umalis ka na. Ngayon, kung talagang magagalit mo ako, makikipaghiwalay ako sa'yo. Sige, tapos na tayo. Chloe, sawa na ako sa'yo. Ah, Leo, paano mo ako nagawang saktan? Baliw ka ba? Hindi ko ito pababayaan. Leo, ano ang ibig mong sabihin? Paano mo nagawang saktan si Chloe? Hintayin mo lang. Haharapin din kita. Oh no, nasa panganib si Marina. Marina, okay ka lang? Ayos lang ako. Leo, iginiit nila na pumunta sa tubig para mag-imbestiga. Sinubukan ko silang pigilan, pero itinulak nila ako. Si Marina ay nagbabala sa inyo ng mabuti. Ayaw niyang makita na itatapon ninyo ang inyong mga buhay. Kung hindi ninyo ito pinapahalagahan, sige, paano mo siya nagawang saktan? Diano? Sino ang nag-utos sa kanya na humarang sa ating paghahanap ng kayamanan? Kung duwag kayo, problema ninyo iyon. Ngunit, huwag ninyo kaming pigilan. Leo, maghintay ka lang. Kapag nahanap na namin ang kayamanan, ipapakita ko sa iyo ang darating sa iyo. Babayaran mo ang sampal na iyan. Tama yan. Kapag yumaman ako, gagawin kitang isang mahinang tao, maglilingkod ka sa amin araw-araw, at manonood sa amin na maglambingan. Nagmalabis na kayo. Talagang sinusubukan ni Leo na iligtas kayo. Paano ninyo masasabi ang mga ganyang bagay? Di ano kung sinabi namin? Ano ang magagawa niya tungkol dito? Oo, ano ang magagawa niya? Ano ang magagawa niya? Kung may lakas ka ng loob, halika, saktan mo kami. Sige, tama na ang pag-aaksaya ng oras sa kanila. Pumunta na tayo sa tubig. Binabalaan ko kayo sa huling pagkakataon. May Cthulhu sa tubig. Kung bababa kayo, patay kayo. Umalis kayo sa daan. Kung mayroon talagang Cthulhu sa tubig, magpapalit ako ng pangalan. Oh, Ano iyon? Talaga bang si Cthulhu iyon? Kung ganoon,
Hindi na ako bababa. Ayokong mamatay. Hindi pwede. Nandito ako dahil sa inutang na pera. Nandoon lang ang kayamanan. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon. Huwag magpanik. Isang bulkan sa ilalim ng dagat lang iyon. Tinamaan ng agos ang katawan ng barko. Normal lang. Walang mangyayari. Anong klaseng agos? Ito ang babala ni Cthulhu. Kung titigil tayo ngayon, hindi pa huli para bumalik. Kung maghihintay tayo, patay tayong lahat. Leo, ano ang ibig mong sabihin? Palagi mong pinipilit na pauwiin ang lahat. Gusto mong mag-isa ang kayamanan? Tama, tiyak na may binabalak siya. Pusta ko, ang alarm ng scanner kanina at ang pagyanig ngayon, gawa niya lahat. Leo, napakasama mo. Masyado kang duwag para maghanap ng kayamanan. At gusto mo kaming lahat na isama sa pagbagsak mo. Nakakadiri. Tulad mo, hindi ka karapat dapat nakasama namin sa barkong ito. Naiinggit lang siya dahil yayaman tayo. Leo, kung may tapang ka, makipagkompetensya ka ng patas. Gamit ang maruruming paraan. Anong klaseng lalaki ka ba? Kung gusto kitang saktan, hindi na kita babalaan. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Kung determinado kang mamatay, hindi na kita pipigilan. Marina, umalis na tayo. Para bang totoo ang sinasabi niya? Sino ang maniniwala sa kanya? Tama, wag mo siyang pansinin. Sumisid na tayo ng mabilis. Hoy, tingnan mo! Aalis na ang duwag na si Leo. Maniniwala ka ba? May tanga pa ring nagtitiwala sa kanya. Ang dalawang gago. Yung buong kwento ng Cthulhu, palusot lang yan. Duwag lang. Zoe, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Tinutulungan lang ang isang duwag na katulad mo mamulat. Tandaan mo, kung sino ang nagyabang bago pa tayo maglayag na siguradong makikita natin ang kayamanan. At ngayon, para tumakas, gumawa siya ng baliw na kwento ng Cthulhu. Kaawa-awa. Dapat umuwi ka na lang at umiyak sa unan mo. Iwasan nyo na ang kahihiyan dito. Ang talunan ay talunan. Walang tapang. Hindi nakakapagtaka na pinili ako ni Chloe kesa sa kanya. Pabigat lang siya. Sumisid na lang tayo. Huwag mong hayaang sirain niya ang mood. Dahil sa disente, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Talagang mapanganib dyan. Umalis ka na ngayon, habang kaya mo pa. Mapanganib? Sus naman, sobrang takot ko. Leo, hindi ako tulad mo. May walang katapusang ginto at kayamanan doon sa ilalim. Naghihintay sa atin. Wala kaming oras na sayangin sa'yo. Tama na. Tigilan mo na ang pagsayang ng hininga sa duwag na ito. Hayaan mo ang dalawang gago na magsagwan pa uwi. Hoy, tingnan mo. Ano yan? Parang may gumagapang sa katawan ng barko. Kakagapang lang sa katawan. Hindi naman siguro si Cthulhu, di ba? Ako hindi makababa sa tubig. Ilabas mo ako dito. Tingnan mo nang mabuti. Dati lang yan na ordinaryong slime. Hindi si Cthulhu. Tama, slime lang. Baka nakadikit lang yan ng seaweed o kung ano. Huwag tayong magpanik. Eksakto. Yan ang sinabi ko. Ang mga bagay tulad ni Cthulhu ay hindi maaring totoo. Slime yan ni Cthulhu. Kung magpapatuloy kayong nakatayo diyan, nagsisinungaling sa sarili, patay kayo. Tigilan mo yung kalokohan. Leo, sobrang duwag mo para maghanap ng kayamanan mag-isa. Kaya hindi mo kayang makita ang iba na yumaman. Kawawa ka. Leo, tingnan mo. Ano yan? Pulang buwan. Pulang buwan. May tala ang mga tao ko. Ang pulang buwan ay tanda ng kapahamakan. Malapit ng ganap na magising si Cthulhu. Kailangan na nating umalis. Ngayon. Tara na, aalis na tayo. Pulang buwan? Pagising ni Cthulhu? Parang lalong nababaliw ang mga kwento mo. Tingnan mo silang tumakbo. Parang mga aso, di ba? Yung mahina ay first class na manloloko. Natakot sa isang tangang buwan. Nakakatawa. Buti nga, sila ang nakaharang. Ngayon, atin na lahat ng kayamanan. Chloe, anong problema? Parang may humawak sa bukong-bukong ko. Hindi naman si Cthulhu, di ba? Chloe, anong problema? Parang may humawak sa bukong-bukong ko. Ano pang hinihintay mo? Takbo! Iyan ba ang tinatawag mong Cthulhu? Isda lang yan. Akala ko iba. Leo, ito ba ang Cthulhu mo? Oh, takot na takot ako. Isda lang pala. Medyo natakot ako saglit. Nakakahiya naman. Alam ko na. Paano naman magkakaroon ng totoong Cthulhu? Hindi iyon isdang may ilaw. Chloe, isipin mo, wala bang humawak sa bukong-bukong mo kanina? Sigurado ka bang isda iyon? Ano? Baka pugita o damong dagat.
Kahit ano pa, hindi pwedeng iyon ang binanggit mo, iyong Cthulhu. Eksakto. Kung aalis ka, maglakad ka na. Huwag mong pigilan ang paghahanap natin ng yaman. Leo, may mali. Ang isdang may ilaw ay nilalang sa malalim na dagat. Paano sila napunta sa mababaw? Ibig sabihin, may nakakatakot sa ilalim. Pumipilit sa kanila na pumaitaas. Kalimutan mo na sina Victor at Chloe, at sina Zoe at Mia. Tara na. Kapag nagalit nila si Cthulhu, mahuhuli na ang lahat. Mag-ingat. Hindi tayo pinapayagan umalis. Bumalik tayo. Bilisan mo. Bumalik ang talunan! Hindi ba ang yabang-yabang mo kanina, Leo? At ngayon sumabog na rin ang bangkang pangligtas mo? Baka karma lang yan. Dahil sa lahat ng kasinungalingan mo. Leo, nasaan ang Cthulhu na ginawa-gawa mo? Nahulog ka sa tubig, kaya bakit hindi ka nito kinain? Nasa ilalim lang natin ang Cthulhu. Kung ayaw mong mamatay, sumakay ka na sa bangkang pangligtas. O kaya ay mahuhuli na. Gusto mo pa rin kaming lokohin? Akala mo ba sobrang bobo namin? Eksakto. Kung ang tinatawag na Cthulhu ay totoo, papakagatin mo kami. Ano? Ano yan? Ano? Ano yan? Oo nga, si Cthulhu yan. Nandito siya. Bakit kayo nakatayo diyan? Takbo na. Oo, puntahan ang bangka. Tulungan kami. May tao ba riyan? Leo, may magawa ka. Iligtas mo kami. Ano bang gagawin ko? Binalaan ko kayo. Pero, pinilit niyong pumunta at mamatay. Leo, paano mo nasabi yun? Wala ka bang puso? Hindi ko kaya. Wala na akong lakas. Hindi ako makaakyat. Leo! Marina! Hilan niyo kami, bilis! Nakikiusap ako sa inyo. Leo, kailangan natin silang hilaing pataas. Hindi natin sila pwedeng hayaang mamatay. Leo, ipagtatapat mo kaming mamatay? Pagbalik ko, papabaliin ko ang mga braso at binti mo. Hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Oo, kung ililigtas mo ako, baka babalikan pa kita. Kung hindi, hinding-hindi kita patatawarin. Sa ganyang ugali, inaasahan mo pang iligtas kita sa panaginip mo. Oh, mga dolphin lang. Muntik na akong mamatay sa takot. Diyos ko, akala ko talaga mamamatay na tayo. Kasalanan lahat ito ni Leo. Paulit-ulit niyang binabanggit si Cthulhu. Muntik na niya akong ma-brainwash. Paano nangyari iyon? Nandito lang siya. Paano ito nawala ng ganun? Naisip ko na, hindi pa ganun ka-recover ang enerhiya ni Cthulhu. Kaya sa ngayon, hindi pa tayo kayang atakihin ng direkta. Kapag ang pulang buwan ay nasa tuktok na, at nakakalap na si Cthulhu ng lahat ng enerhiya, ito ay ganap na magigising. So ibig mong sabihin, 2 oras na lang ang natitira sa atin. Alam ko, may maliit na isla sa malapit. Kalahating oras lang ang layo. Kung makakarating tayo sa isla, at makapag-set up ng protektibong anting-anting, hindi na kayang saktan tayo ni Cthulhu. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na ngayon. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Leo, bastardo ka. Papaano mo ako hindi sinagip? At akala pa namin kaibigan ka. Papayagan mo lang kaming mamatay. Tao ka pa ba? Selos ka lang dahil si Chloe ay kasama ko. Kaya sinadya mo iyon. Malamang gusto mo kaming lahat ay mamatay doon. Leo, malinaw na binabalaan ka kanina, pero hindi mo siya pinaniwalaan. Ano ang babala niya sa atin? May Cthulhu sa tubig. Sino naman ang maniniwala sa ganyang kalokohan? Bukod doon, nakita naman ng lahat kanina at malinaw na mga dolphin iyon. Gamitin mo ang utak mo at mag-isip. Ang mga dolphin ay hindi basta-basta lumulukso sa tubig nang sabay-sabay ng walang dahilan, kaya may mali talaga sa ilalim. 2 na lang ang oras natin, at kapag sumapit na ang pulang buwan sa tuktok nito, huli na ang lahat. May mali sa ilalim? Sa tingin ko, ikaw ang may mali sa ulo. Leo, nakalimutan kong sabihin sa iyo,
Ang susi para simulan ang tagasira ng alon, nasa aking kamay na ngayon. Kung gusto mong umalis, pwede kang lumangoy pabalik ng dahan-dahan. Ikaw? Si Victor ay bumaba na, kaya bilisan natin. Oo, hindi na ako makapaghintay na makita ang kayamanan sa ilalim. Leo, kung bumalik kami at makita kang nakaluhod na humihingi ng tawad, pakabigyan ka pa namin ng kaunting pagkain. Mag-ingat kayo. Leo, ano ang gagawin natin? Kung wala ang susi, talagang hindi natin masisimulan ang bangkang ito. Mamamatay ba talaga tayo rito? Marina, hintayin mo ako sa dalampasigan at ako na lang ang lulusong sa tubig. Kailangan kong makuha pabalik ang susi na iyon. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mag-isa. Sasama ako sa'yo. Tigil mo. Maaaring magising si Cthulhu anumang oras. Masyadong delikado doon sa ibaba. Manatili ka lang sa bangka at hintayin mo ako. Kung hindi ako babalik sa loob ng kalahating oras, humanap ka ng paraan para umalis. At huwag mo akong alalahanin. Babae ako ng dagat. Mas kilala ko ang mga tubig na ito kaysa sa'yo. Sasama ako sa'yo. Iyon lang ang paraan para masiguradong pareho tayong makaligtas. Ito ang kayamanang nagliligtas buhay ng mga tao ko. Ano ito? Dugo ng sirena. Gamit ang sining ng mistisismo ng aking mga tao, kung ilalagay natin ito, protektahan tayo nito sa loob ng kalahating oras. Mula sa anumang nilalang sa malalim na dagat. Sige, bilisan natin. Ito ang lumubog na barko! Ang galing! Sa wakas, natagpuan natin ito! Oh, yayaman na tayo. Buti na lang hindi tayo nakinig kay Leo. At si Cthulhu, nakakatawa talaga. Kita mo? Wala naman dito. Eksakto. At isipin mo, nasa dalampasigan ako. Talagang natatakot ako. Nanakot lang siya. Sige, tama na ang pag-aaksaya ng oras. Dali! Pumunta tayo sa cabin at hanapin ang kayamanan. Oh. Tara, hanapin natin ito. Bawal kang bumaba diyan. Bakit ka nandito sa baba? Hindi ka na ba takot kay Cthulhu ngayon? Leo, bakit ka nandito? Hindi mo ba sinabi na nandito si Cthulhu? Ngayon na nalantad na ang kasinungalingan mo? Nagmamadali kang bumaba dito para nakawin ang ating kayamanan? Wala ka bang hiya? Anong nangyayari? Anong ingay na yan? Masakit ang tainga ko. Tingnan mo. Ano yan? Ano yung yumanig kanina? May halimaw ba talaga sa tubig? Hindi naman siguro yung Cthulhu na binanggit ni Leo. Ayoko na rito. Gusto ko nang umuwi. Anong Cthulhu? Ito lang naman ay normal na lindol sa ilalim ng dagat. Lahat, huwag magpanik. Tama si Chloe. Nasa harapan na natin ang kayamanan. Hindi tayo pwedeng sumuko sa kalagitnaan. Tingnan nyo, yung pasukan. Huwag pumunta. Traps ito. Ginagawa itong pain ni Cthulhu. Gusto niyang pumasok tayo sa bitag niya. Anong bitag? Naiinggit ka lang sa amin? Sa tingin ko, makukuha namin ang kayamanan, kaya umalis ka na. Leo, nakakadiri ka. Kung duwag ka, umalis ka na. Huwag kang makialam sa paghahanap namin ng kayamanan. Sa tingin mo gusto kitang sundan? Wala akong pakialam kung paano kayo magpapakamatay. Pero kailangan ninyo akong ibigay ang mga susi ng tagasira ng alon. Gusto mo ang susi? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, baka pag-isipan ko pa. Huwag nang magsayang ng oras sa talunang ito. Tulungan mo akong buksan ang pinto. Kapag bumukas ang pinto, mayaman na tayo. Leo, kalimutan mo na. Wala nang silbi. Umakyat muna tayo at mag-isip ng paraan. Huwag kang magmakaawa sa kanila. Hindi. Kung walang bangka, wala tayong pagkakataong makatakas. Dapat tayong makahanap ng paraan
para makuha ang mga susi. Takbo. Tulong. Tulungan mo ako. Tulong. Tulungan mo ako. Lumayo kayo. Lahat, lumayo. Talagang gumana ang sining ng mistisismo ni Marina. Kung hindi dahil sa kanya, malamang na magiging katulad ni na Victor at ng grupo niya. Leo, bakit ka okay? May paraan ka siguro, di ba? Iligtas mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Alam naming mali kami. Bilisan mo at iligtas kami. Ayaw naming mamatay dito. Leo, Hindi mo naman siguro pwedeng tumayo lang at manood na masaktan ang lahat. Hindi ka naman ganoon kabrutal, di ba? Gusto mo bang iligtas kita? Sige, isuko mo ang susi ng ang tagasira ng alon. Okay. Ibibigay ko sa iyo. Leo, ahas ka. Sinasamantala ang krisis, nagsusugal sa buhay ng lahat. Tao ka ba? Leo, sadya mo bang sinira ang nangyari? Kung hindi, bakit ang mga igat na iyon hindi kayo inatake? Kaya pala kakaiba ang kanilang kilos. Ito ay tiyak na bitag na ginawa nila. eksakto. Ang gumamit ng ganyang paraan para pilitin kaming ibigay ang susi. Talagang malupit. Ako ang nagset ng bitag, lagi ko kayong binabalaan. Kayo ang ayaw makinig. Ang masaktan ng ganito ay kasalanan ninyo. Ngayon, ibigay na ang susi. Kung mabuhay kayo o mamatay, wala na kaming pakialam. Gusto mo ang susi? Sa panaginip mo. Leo, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Hindi kita hahayaan na kunin ang bangka ng lahat. Ano ang gagawin natin? Leo, Ang pulang buwan ay tumataas. Nauubusan na tayo ng oras. Kahit ano, kailangan kong makuha ang susi na iyon. Tara na. Diyos ko, pwede tayong huminga dito. Parang nasa lupa. Nakakabaliw ito. Noong lumubog ang barko, malamang gumawa ito ng isang selyadong bulsa ng hangin. Nakakuha ito ng oxygen mula sa ibabaw at dinala ito hanggang dito sa ilalim. Batay sa laki, may sapat na hangin dito para tumagal sa amin sa isang buhay. Kung ganoon, bakit pa natin kailangan ng oxygen tanks? Tingnan ninyo, sa mesa na iyon. Mga gintong kopita ba iyon? Mukhang totoo sila. Jackpot. Mayaman na tayo. Mayaman tayo. Napakaraming kayamanan. Huwag hawakan iyan. Sa nakaraan kong buhay, inatake tayo dahil kinuha natin ang kayamanan ni Cthulhu at ginawa natin siyang galit. Kahit na si Cthulhu hindi pa ganap na nakakabawi ng kanyang kapangyarihan upang maabot ang ibabaw, sapat pa rin ang kanyang kapangyarihan para patayin tayong lahat dito. Leo, tumigil ka na ba? Bakit kailangan mong maging ganyang linta? Hindi ka namin maalis. Eksakto. Huwag mong isipin na ang pagsunod sa akin ng ganito ay magpapabalik sa akin sa iyo. Nakakasuka lang. Hindi mo pwedeng kunin iyan. Tigil! Huwag! Umalis ka. Huwag mo itong sirain para sa atin.
Mayaman na tayo. Mayaman na tayo. Buti na lang hindi tayo nakinig kay Leo. Sana ay namiss natin lahat ng kayamanang ito. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang balak niya? Nagkakalat siya ng mga chismis. May kinalaman sa Cthulhu. Isang tao na tulad niya hindi makatiis na makita ang iba na magtagumpay. Naku! Malapit na maubos ang oras. Ano ang gagawin natin, Leo? Nauubusan na tayo ng oras. Ibigay mo sa akin ang susi. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Anong ginagawa mo? Naglakas loob ka bang saktan ako? Ano ang hinihintay ninyong lahat? Kunin siya! Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Kung magpapatuloy ito, talagang tapos na tayo. Pakawalan ninyo siya, mga baliw. Bitawan. Buwisit ka. Sawa na ako sa iyo. Ikaw ang gabay na binayaran namin at nakikipagtulungan ka kay Leo para sa scam na ito? Magkasosyo sa krimen. Sabihin mo sa akin, magkarelasyon ba kayo? Chloe, wala namang nangyayari sa pagitan namin ni Marina. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Akala mo ba lahat ay walang hiya, gaya mo? Ako ang walang hiya? Leo, paano mo nasabi iyon sa akin? Sige, makikita mo kung ano ang kaya ko. Lahat, talian sila. Huwag hayaang makasagabal sila sa ating paghahanap ng kayamanan. Hindi mo to magagawa. Hoy! Bitawan mo ako! Papatayin mo kaming lahat. Tuwag, gusto mo pa kaming takutin ngayon? Alam mo ba, pakainin ko kayong dalawa sa isda. Oo, mas mabuting umayos ka. Kung hindi, sinusubukan mong nakawin ang susi. Akala mo kaya mo yun. Leo, nakikita mo yon? Tunay ang kayamanang ito. Kung sumali ka lang sa aming treasure hunt at hindi mo kami tinakot sa kalokohang Cthulhu na yan, makakakuha ka sana ng parte. Ano ba ang iniisip mo? Eksakto? Ibig kong sabihin, paano ka naging napakasama? Kung totoo man ang Cthulhu, kakainin ka muna nito. Ang pulang buwan, malapit na itong umabot sa rurok. Magigising ang Cthulhu anumang sandali. Hindi ako nagbibiro, mga kaibigan. Matigas pa rin ang ulo mo kahit ngayon? Gusto mo ang susi ng yate? Sa panaginip mo? Huwag natin siyang pansinin. Hanapin natin ng mas malalim sa cabin. Doon, baka may mas marami pang kayamanan. Tama, tara na. Teka lang, kapag nakuha na nating lahat ng kayamanan, ipapakain ka namin sa mga pating. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Bitawan mo! Hindi kayo pwedeng umalis. Leo, ano na ang gagawin natin? Mamamatay tayo kung magpapatuloy ito. Ay, mga galamay. Napakaraming galamay. Si Cthulhu yan. Ito ba ang kanyang pugad? Hindi dito. Ang lalim ng lumubog na barko na pupuntahan nila ay ang tunay na pugad ni Cthulhu. Naku! Kung mapatay si Victor, ang susi ng tagasira ng alon ay mapupunta kay Cthulhu. Wala na tayong pagkakataon na makaalis sa dagat na ito. Marina, bilisan mo. Humanap ka ng paraan para makalag sa mga lubid. Kailangan nating, bago masaktan si Victor, makuha ang susi. Hindi. Masyadong mahigpit ang pagkakatali nila. Hindi ko makalag. Nakuha ko na, Marina. Lumapit ka sa upuan. Okay ka lang? Ayos lang ako. Bilisan natin at hanapin si Victor. Baka mahuli na tayo. Oo. Naku, nawala na ang epekto ng sining ng mistisismo. Simula ngayon, kailangan nating maging maingat. Ay, Ang dilim dito. Huwag mong sabihin na tama si Leo tungkol sa mga halimaw.
Baba ka. Umuwi na lang tayo. Bakit tayo uuwi? Kayo talaga. Hindi ka panipaniwala. Isusuko ninyo ang perpektong kayamanan para lang makinig kay Leo? Tama ka. Kasalanan ito ni Leo. Patuloy niya tayong tinatakot ng walang dahilan. Napakasama niya. Eksakto. Pagbalik natin, ilalantad ko lahat ng kanyang maruruming gawain sa buong mundo. Hayaan ang lahat na makita kung gaano siya kasuklam-suklam. Sige, ngayon ay hindi ang oras para dyan. Mas malaki ang pagkawasak na ito kaysa sa inaakala natin. Sa ganoong kaso, maghiwalay tayo. Makakatipid ito ng oras sa paghahanap ng kayamanan. Magandang ideya. Gawin natin. Ang nakakatakot ng lugar na ito. Parang may nanonood sa atin. Huwag kang katawa-tawa. Dekada nang nakalubog ang barkong ito. Bukod sa atin, walang buhay dito. Ha ha ha. Hindi ka naman naniniwala sa kalokohan ni Leo, di ba? Patuloy lang maghanap. Hanapin ang kayamanan. Bumalik at yayaman tayo. Oo, tama ka. May isang dibdib doon. Hayaan mo akong tingnan muna. Bilisan mo, takbo. May tumulong. Ano yung ingay na iyon? Hindi mo ba inaakala na may nangyari sa kanila? Ano bang pwedeng magkamali? Ang drama nila. Alam mo kung gaano sila kadrama. Talaga bang naniniwala ka na may Cthulhu at lalabas ito at kakain ng tao? Oh, hindi ako katulad ni Marina, yung gago na babae. Paano siya naniniwala sa kalokohan ni Leo? Kung ganoon, bakit ka natatakot? Ang mahalaga ay mahanap ang kayamanan. Naku, ang ganda ng damit na ito. Hindi ako makapaniwalang nasa ilalim ng tubig ito ng ganito katagal at nasa perpektong kondisyon pa rin. Gusto ko ito. Eddie, sige, subukan mo. Ay, tigilan mo nga. Nasa ilalim tayo ng tubig. Iyon nga ang punto. At mag-isa lang tayo dito. Marami tayong oras. Tingnan ko nga yung katawan mo. Ang sama mo talaga. Anong itsura ko? Mahal, ang ganda ng katawan mo. Buti na lang hindi mo ibinigay kay Leo. Si Leo ay isang sipsip lang. Hindi siya karapat-dapat sa katawan ko. Kung ngitian ko lang siya ng kaunti, lumalapit siya na parang asong kumakawag-kawag na sipsip. Sayang at hindi makita ni Leo mismo kung ano itsura natin sa kama. Kung makikita niya, mababaliw siya. Ano yon? Ano na naman? Ano yung ingay na yan? Wala naman doon. Pero kanina lang, may nakita akong galamay. Kasing kapangahita ko. Victor, paano kung totoo ang sinasabi ni Leo? Nasa ilalim talaga si Cthulhu? Imposible. Sinabi ko na sa'yo, si Cthulhu ay alamat lang. Hindi totoo yan. Tinakot ka lang ni Leo. Yun lang. Tigilan mo na yan. Tara na. Hindi. Medyo hindi ako mapalagay. Victor, baka bumalik tayo sa bulwagan at mag-ayos? Pambuwisit. Victor, Chloe,
Leo, anong ginagawa mo dito? Mag-ingat ka. Leo, huwag mong isipin na dahil may sandata ka, natatakot ako sa'yo. Hintayin mo hanggang dumating ang iba, tapos ka na. Hindi ako nandito para makipag-ayos. Ang susi, ibigay mo sa akin. Sa ibabaw ng bangkay ko. Hindi ko ibibigay sa'yo ang susi na yan. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Naku, may nangyaring masama. Pumayag tayo na magkita sa lobby kanina, pero ang tagal na, at 2 tao ang hindi pa bumabalik. Walang sumasagot sa kanilang mga telepono. Ano ba ang dapat nating gawin? Hindi mo naman iniisip na naligaw sila, di ba? Pero ang laki ng lumubog na barko na ito. Paano natin sila mahahanap? Huwag na kayong mag-abala maghanap. Nakain na sila ni Cthulhu. Pwede bang bantayan mo ang bibig mo? Sandali lang naman kitang gapos. Yun ba ang dahilan para sumpain ang mga tao hanggang mamatay? Eksakto. Sa tingin ko may sama ka lang ng loob. At nais mong may masamang mangyari sa ating lahat. Huwag kang lumayo ng sobra. Si Leo ay hindi ganoong tao. Sa hallway kanina, nakakita kami ng mga marka ng galamay at mga mancha ng dugo. Siguradong nasa problema ang dalawang yon. Mga mansa ng dugo? Mga galamay? Bakit hindi namin nakita? Kung mag-iimbento ka ng kwento, at least gawin mo itong kapani-paniwala. Sa tingin mo ba gago kami? Eksakto. Oo, sobra na yan. Paano naging ganoon kasama ang isang tao? Siya, tama na. Sa tingin ko, ang dalawa ay malamang na sobrang na-absorb sa paghanap ng kayamanan at nakalimot sa oras. Dito muna tayo maghintay sandali. Baka sila ay bumalik din sa kanilang sarili. Tama, ganoon din ang tingin ko. Siguro, Sila ay talagang nakahanap ng malaking kayamanan. Bakit hindi tayo magbukas ng ilang bote at magkaroon ng party sa ilalim ng tubig? darating na ang pulang buwan. Kung ayaw mong mamatay, tumakbo kayo para sa inyong mga buhay. Leo, sinasabi mo ang lahat ng ito dahil gusto mo lang ang susi ng yate, di ba? Sige, maaari ko naman itong ibigay sa iyo, pero... Kailangan mong lumuhod at dilaan ang natapong alak sa sahig. Leo, huwag kang makinig sa taong iyon. Hindi ka pwedeng lumuhod sa kanila. Kung ganoon, kalimutan mo na ang susi. Pag-isipan mo munang mabuti, Leo. Wala na tayong oras. Basta't makatakas tayong buhay, walang-wala ito. Kung luluhod ako, ibibigay mo ba talaga sa akin ang susi? Sige, gagawin ko. Leo! Basta't makatakas tayong buhay, walang-wala ito. At saka, sila ang magsisisi nito. Magsisisi? Bakit kami magsisisi? Eksakto. Akala mo ba lahat ng tao katulad mo? Oh, Leo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Baliktad na ang sitwasyon. Noong ikaw ang kapitan ng team ng paghahanap ng kayamanan, akala mo napakahusay mo. Anong nangyari? Talunan ka na ngayon? Leo, ang galing mong maging aso. Hindi ko alam na kaya mong maging aso. Lumuhod ako. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang susi. Walang problema. Ang usapan ay usapan. Oops! Nasaan ang susi ko? Kasalanan ko. Nahulog. Ikaw na ang humanap niyan. Ikaw ano? Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. At humanap ka na. Leo, wag! Ngayon ay hindi ang tamang oras. Malamang nahulog ito sa loob. Tara, hanapin natin. Bilis! Tama si Marina. Hindi ito ang oras para makipagtalo. Victor, kayo ay babayaran ang ginawa ninyo. Marina, tara na. Tigilan mo na ang pag-arte. Anong ganti? Ano? Akala mo kaya mong tawagin si Cthulhu para kainin tayo? Nako, sobrang takot ko. Sige, gawin mo. Oo, kung hindi ito lumabas, isa ka lang mahina. Huwag mo silang pansinin. Mas mahalaga ang mahanap ang susi. Mga kaibigan, wala na ang istorbo. Opisyal kong idineklara na bukas na ang party sa ilalim ng tubig. Inom tayo hanggang sa mahulog. Leo, parang may sumusunod sa atin. Huwag kang lumingon. Pinagmamasdan na tayo. Kailangan nating mahanap ang susi ng agad. Nahanap ko na. Mahusay, bilisan natin. Oh,
Si Cthulhu yan! Takbo. Naku, hinaharang tayo nito. Hindi na tayo makabalik. Ano ang gagawin natin? Mamamatay ba talaga tayo dito? Ingat. Eto. Ay, tumutulo ang cabin. Ito ang pildoras ng oxygen. Tutulong ito para makalangoy tayo pa itaas. Victor, kung totoong makuha ni Leo ang susi at kunin ang yate, ano ang gagawin natin? Hindi pwede. Niloko ko lang siya para gawin ang mahirap na trabaho, para hanapin ang susi. Kapag nahanap niya, kukunin ko lang sa kanya. Laging may plano ka. Siyempre, ang duwag na iyon hindi man lang niya mahawakan ang babae niya. Ano ang magagawa niya laban sa akin? Baka nawawala siya. Umiiyak sa isang sulok ngayon. Tingnan nyo dito. Ano yon? Diyos ko, tama ba ang nakikita ko? Hindi ba sina Leo at Marina iyan? Paano sila nakakalangoy doon? Ano bang sinabi ko sa iyo? Hindi naman nila gusto hanapin ang susi ng yate. Gumawa lang sila ng dahilan para lokohin tayo. Anong katulog? Peke lang lahat iyan. Sino ba ang may pakialam sa kanila? Mag-inom lang tayo. Bilis, mauna ka. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Simula ng bangka. Ngayon na, ilabas mo kami dito. Wala na tayong oras. Ano yan? Anong nangyayari? Ano yan? Si Cthulhu yan. Sinasabi ni Leo ang totoo. Totoong umiiral si Cthulhu. Takbo. Bakit ka nakatayo diyan? Tara, umalis na tayo. Nasaan na silang lahat? Bakit tayo na lang ang natira? Hindi naman silang lahat patay. Natatakot ako. Gusto ko nang umuwi. Wala tayong oras para umiyak. Kailangan nating makapasok sa bangkang iyon. Tama, yung bangka. Tingnan mo, nandoon ang bangka. Teka, wag mo kaming iwan! Leo, tulong. Leo, iligtas mo kami. Buhay pa sila! Leo, alam kong mali ako. Dapat nakinig ako. Hilahin mo kami paakyat. Leo, pinagsaluhan natin ang buhay at kamatayan bilang magkakasama. Hindi mo pwedeng basta-basta kaming iwan. Leo, ano ang gagawin natin? Ililigtas ba natin sila o hindi? Leo, alam kong nagkamali ako dati. Pasensya na. Hilahin mo ako. Pangako, simula ngayon, mabait ako sa'yo. Hindi na ako makikipagkita kay Victor. Oo, Kapitan, talagang alam naming nagkamali kami. Hilahin mo lang kami at bibigyan ka namin ng kalahati ng kayamanan. Hindi,
Pwede mo na lahat kunin. Oo, Leo, magkapatid tayo. Kung iiwan mo talaga ako rito, pagsisisihan mo yan habang buhay. Hindi mo mapapatawad ang sarili mo. Leo, teka lang, pag akyat ko, itatapon kita pababa. At ipapakain kay Cthulhu. Tingnan natin kung gaano kamayabang. Gago. Hindi man lang niya ako sinubukang iligtas. Pagdating ko sa bangka, babayaran mo to. Leo, ang pulang buwan malapit nang sumapit. Nauubusan na tayo ng oras. Ililigtas ba natin sila o hindi? Iligtas kayo? Victor, Chloe, kayong dalawang walang puso, mga walang hiya. Bakit ninyo akalaing ililigtas ko kayo? Leo, anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Darating din ang araw mo. Leo, hindi mo talaga kami ililigtas? Papatayin kita pag akyat ko riyan. Umakyat? Kung makakarating ka pa riyan, Leo, sana mamatay ka ng napakasakit. Leo, hindi ba talaga natin sila ililigtas? iligtas sila? Kung ililigtas ko sila, sino ang magliligtas sa akin? Ang parehong pagkakamali, hindi ko na uulitin. Tulong. Tulungan mo ako. Ayaw kong mamatay. May tumulong sa akin. Ano yung tunog na iyan? Kalimutan mo na yan. Ang pulang buwan ay malapit nang sumapit sa rurok nito. Bilisan natin. Leo, tingnan mo. Iyan ang islang sinabi ko sa'yo. Magaling. Ligtas na tayo. Nakaligtas tayo. Oh, Patay na ba silang lahat? sige. Kalimutan na sila. Kain muna tayo. Pagkatapos, kailangan pa nating malaman kung paano tumawag ng tulong. Gaano kalaki ang alam mo? Tungkol sa islang ito, hindi ito isang pulong disyerto, kundi isang outpost sa dagat. Dapat ay mayroong radio transmitter sa gitna ng isla. Pwede tayong pumunta doon para humingi ng tulong. Ngunit dahil sa sitwasyon, natatakot ako na walang gustong sumagip sa atin. Pwedeng maghintay tayo hanggang mawala ang pulang buwan. Ayon sa tala ng angkan ko, isang araw pagkatapos lumitaw ang pulang buwan, ito ay ganap na mawawala. Sa mga oras na iyon, si Cthulhu ay lulubog pabalik sa dagat, matutulog, at babalik sa normal ang lahat. Siya? Magpapahinga muna tayo at maghihintay ng oras na iyon. Natatakot ako na hindi mo makukuha ang pagkakataong iyon. Leo, hindi pa ito tapos. Leo, nagulat ka bang makita kami? Maswerte tayo. May mga mangingisdang dumaan at nagligtas sa amin. Mamamatay tao ka. Babayaran mo ito. Mag-ingat ka. Anong ginagawa mo? Iniwan mo kong mamatay. Papatayin kita. Binata, anong ginagawa mo? Pwede nating pag-usapan ito. Oo, pag-usapan lang natin. Iniligtas ka namin, hindi para magpatayan kayo. Leo. Kayong dalawa, sabihin mo sa akin, sa mapanganib na sitwasyon na iyon, kinuha niya ang tanging yate at umalis. Hindi man lang niya kami iniahon. Hindi ba iyon pagpatay? Eksakto. Iyon ay si Cthulhu. Cthulhu! Alam mo ba kung gaano iyon delikado? Bata, nanginginig ka pa ba? Anong Cthulhu? Hindi namin narinig iyon. Oo, pumupunta kami rito bawat buwan para mangisda. Hindi pa nakakita ng anumang tinatawag na halimaw. Parang isang pugita na may hindi mabilang na mga galamay. Kaya nitong lamunin ng buo ang isang tao. Nakita namin ito sa sarili naming mga mata. Totoo ito. Tiyak na napagkamalan mo ang ilang malaking nilalang dagat na si Cthulhu. Ang bagay na iyon ay nasa mga alamat lang. Hindi ito maaaring totoo. Sinasabi nila ang totoo. Nakikita mo ba ang pulang buwan sa langit? Iyon ang patunay na gising ito. Kalokohan.
Iyan ay isang normal na natural na phenomenon na wala na katinuan ninyo. Sige, alam kong katatapos mo lang ng isang mapanganib na pangyayari at nanginginig ka pa rin. Kung ano man ang hinanakit mo, ayusin mo na lang sa lupa. Pero dito sa islang ito, walang nananakit ng ibang tao. Tama. Kapag humupa na ang dagat, pupunta tayo sa radyo sa gitna ng isla para tumawag ng saklolo. Pagkatapos, lahat tayo makakalabas dito ng buhay. Leo, pinalalampas kita ngayon. Pero maghintay ka lang. Uusad tayo nito sa lupa. Tama yan. Hindi ka makakawala ng ganyan kadali. Tara na. Ilipat natin ang mga gamit natin. Huwag mo silang pansinin. Iwan mo na. Huwag mo na silang pakialaman ngayon. Sa ngayon, kailangan nating malaman kung paano makabalik sa dalampasigan. Ewan ko kung bakit, Pero may pakiramdam ako. na hindi pa tayo tapos. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman ko lang na hindi ganun kasimple ang mga bagay. Hindi! Hindi! Leo, okay ka lang? Anong nangyari sa akin? Nagkaroon ka ng bangungot. Sinubukan kitang gisingin, pero hindi ka nagigising. Iligpit mo ako sa takot. Masaya ako na okay ka. Nasaan ang iba? Nandoon sila. Tingnan natin. Iyon ang ating rasyon. Paano ka nagnakaw? Ibalik mo ang aming mga rasyon. Sa'yo ba ang mga rasyon? Ano ang nagpapaisip sa'yo na sa'yo ang mga yon? Lahat ng nasa kubo ay para sa lahat. Tama. Yung sa iyo ay nabasa ng tubig dagat. Ang kinakain mo ngayon ay sa akin at kay Leo talaga. Eh ano ngayon? Mayroon ba nakasulat na pangalan ninyo? Ikaw. Kung luluhod kayo at magmamakaawa sa amin, baka bigyan namin kayo ng ilang tirang pagkain. Hindi ito ang oras para maging pabigla-bigla. Ang prioridad natin ay makabalik sa lupa ng ligtas. Marina, hayaan mo na silang kunin ito. Maghanap tayo ng ibang pagkain. At matulog kayo sa gubat habang ginagawa ninyo iyon. Ang kubo ay amin ngayong gabi. Huwag kayong makialam sa amin. Sobra na kayo. Eh ano ngayon kung ganoon? Ito ay isang aral para sa inyo. Kung may problema kayo dyan, wala akong pakialam ngayon ding ipakita sa inyong dalawa kung sino ang boss. Tara na. Kukunin ko ang tolda mula sa bangka. Sandali! Sino ang nagsabing pwede ninyong kunin iyon? Tama, ang tolda ay amin din. Kayo na ang mag-ayos niyan. Matulog kayo sa lupa. Tingnan ninyo, talagang matutulog sila sa gubat. Ang masunurin ninyong mga aso. Sa palagay ba ninyo, ang gubat na ito ay may mga mababangis na hayop? Magaling. Halos mapatay nila tayo ng katulo. Karapat-dapat lang sa kanila iyon. Leo, hintayin mo ako. Bakit ka biglang umalis ng ganyan? Kinuha nila ang pagkain natin at hindi man lang nila tayo pinayagang manatili sa bangka magdamag. Bakit mo? Shh! Hindi ito ang oras para mag-alala sa mga bagay na ito. Makinig ka. May nararamdaman ka bang kakaiba? Ano ba talaga ang gusto mong pakinggan ko? Tumutok ka at damhin mo. Huwag kang magsalita. Damhin mo gamit ang puso mo. Ito, ano ito? Subukan muli. Ito ay isang tibok ng puso. Paano magkakaroon ng tibok ng puso ang islang ito? Mula sa sandaling tumuntong tayo sa islang ito, alam kong may mali. Ang ritmo ng mga alon sa dalampasigan ay lubos na naiiba sa normal na pattern ng alon.
Kaya mula sa sandaling iyon, nagsimula akong maghinala na ang islang ito ay hindi talaga walang buhay. Ito ay buhay. Isang buhay na isla. Nakakaloka yan. Kung buhay ito, ano kaya ito? Walang ideya. Pero pakiramdam ko, baka may kinalaman ito kay Cthulhu. Ang antas ng panganib nito, baka katumbas pa ng kay Cthulhu. Ano ang gagawin natin ngayon? Pero kung tayo na lang ang mag-ikot, baka makahanap tayo ng mga sagot. Ang tagal na nating naglalakad at wala pa tayong nakikitang tao. Siguro dapat na tayong bumalik. Tingnan mo doon. Hindi ko napansin hanggang itinuro mo. May inabandon ng kampo sa unahan. Baka may ibang tao na nakapunta rito? Basta tingnan muna natin. Matagal nang walang tao rito. Ano kaya ang nasa loob? Mag-ingat ka. Oh. Mukhang may laman sa loob. Relax lang, mami lang iyan. Mukhang yung expedition team na dumating dati. Sugat sa ulo, nakamamatay. Hindi mukhang atake ng hayop, parang may pumalo sa kanya ng matigas na bagay. Sandali, ibig mong sabihin pinatay siya? Si Cthulhu, iyon. Isinulat niya, huwag humingi ng tulong. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ko rin alam. Pero ang sagot ay dapat nandito. Anong nangyari? Relax lang, namatay lang ang flashlight. Dito na tayo magkampo para sa gabi. Hintayin hanggang umaga. Pag maliwanag na, saka nating ituloy basahin ang tala-arawan na ito. Leo, gising! Umaga na! Ang tala-arawan, nasaan? Heto, lumabas ako kanina para magsiyasat. Wala na ang pulang buwan. Nakita ko ring sina Victor at ang grupo niya, diretsyong papunta sa tore ng signal sa tuktok. Kapag natapos mo ang tala-arawan, kailangan nating habulin sila. Bilis! Naku, dapat natin silang pigilan, ngayon. Kailangan nating magmadali o mahuhuli tayo. Leo, hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano ang nakasulat sa tala-arawan na iyon. Ano? Ayon sa tala-arawan na iyon, ang islang ito ay isang supling ni Cthulhu, parang isang higanteng itlog ng pugita. At iyong tore ng signal, iyon ang pain. Kapag na-activate ito, gigisingin nito ang supling. At kapag nangyari iyon, lulubog ang buong isla. Walang makakaligtas. Kailangan natin silang pigilan. Victor, gaano pa katagal bago maging handa ito? Hindi ko na kaya. Oo, ayoko nang gumugol ng isa pang segundo sa impyernong ito. Relax, handa na ito sa isang saglit. So, sasamahan ba natin si Leo mamaya? Isama siya? Nakalimutan mo ba? Muntik na niya tayong mapatay. Naaalala ko pa siya nakatayo lang doon. Walang ginagawa. Eksakto. Sabi ko, iwan na lang natin sila at si Marina dito. Hayaan silang mamuhay na parang mga ganid. Bukod doon, si Victor ang nag-ayos nito. Si Leo ay walang ginawa at akala niya makikinabang lang siya. Karapat dapat siyang iwan. Hayaan siyang mabulok dito magpakailanman. Victor, handa na ito. Ang tore ng signal ay maaari nang i-activate. Oo, sa wakas. Mabuti. I-activate ko na ang tore ng signal ngayon din. Magpapadala ng signal at tatawag ng rescue. Tigil? Huwag mong pindutin na yan. Leo, anong ginagawa mo dito? Hindi mahalaga kung paano ako nakarating dito. Ang mahalaga ay, hindi mo pwedeng ipadala ang signal na iyan. Ang islang ito ay supling ni Cthulhu. Ang signal ay gigising dito. Mamamatay tayong lahat. Leo, parati kang lumilitaw na parang multo. Paulit-ulit mong sinasabi ang mga kalokohang ito para takutin ang mga tao. Kahit tama ka tungkol sa bagay na Cthulhu, ito ay sobrang katawa-tawa. Eksakto. Seryoso ka bang sinasabi na buhay ang islang ito? Akala mo ba bulag kami? Sinasabi ko ang totoo. Natagpuan ko ang tala-arawan na ito sa gubat kagabi.
Nakasulat dito. Ang islang ito ay, Supling ni Cthulhu. Hahaha. Isang tangang tala-arawan? At naniniwala ka talaga dyan? Nakakatawa yan. Oo. Sino ang nakakaalam kung saan mo pinulot ang basurang iyan at itinuturing mo itong parang kayamanan? Nakakatawa yan. Binata, ilang dekada na kaming nangingisda sa mga tubig na ito. Wala kaming nakitang Cthulhu. Ang islang ito ay hindi maaaring maging supling ni Cthulhu. At itong tala-arawan mo, itong gawa-gawang kalokohan, hindi mo ito mapagkakatiwalaan. Tingnan mo, kung natatakot ka, bumaba ka na sa bundok. Huwag mong antalahin ang rescue call namin. sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala, ilagay mo ang kamay mo sa lupa at damhin mo. Mararamdaman mo ang, ng islang, ito. Maramdaman ng ano? Umalis ka na! Sinasabi ko ang totoo. Hindi mo pwedeng ipadala ang signal na iyan. Victor, papasukin mo kami. Tapos na, sabi ko sa'yo, hindi ako matatalo ng basurang ito. Kapag dumating na ang rescue, makukuha natin ang kayamanan at mabubuhay tayo ng marangya sa bahay. Mahal, ang galing mo. Hindi tulad ng iba na walang ginagawa kundi magpa-mystic. Eksakto. Salamat kay Victor. Nalampasan natin ito. Ano pang hinihintay natin? Bilisan mo at mag-signal na. Hindi na ako makapaghintay umuwi. Sige, walang problema. Leo, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Huwag mong pindutin o mamamatay tayo. Halos hindi ako nakatakas mula sa bibig ni Cthulhu at ayaw kong mamatay dito. Tigilan mo na. Sinabi ni Leo ang totoo. Ang pagpapadala ng signal ay gigising sa supling ni Cthulhu at lulubog ang buong isla sa dagat. Kung matapang ka, sirain mo ang pinto. Sinasabi ko sa'yo, ipapadala ko ang signal na ito ngayon kahit ano. Kung luhod ka at magmakaawa, baka isipin ko na isama ka pabalik. Kung hindi, dito ka na lang maging ganid. Eksakto! Kung luhod ka at humingi ng tawad, baka patawarin namin ang mga nagawa mo dati. Patawad? Bakit ko kailangan ng patawad mo? Ayoko lang madamay sa inyo. Sa huling pagkakataon sasabihin ko, kung hindi kayo makikinig sa akin at pipindutin ang buton na iyon. Magsisisi ka. Magsisi? Gusto kong makita kung paano mo ako pagsisisihin. Countdown ng paglunsad ng signal ng SOS. 10 minuto. Masama ito. Anong nangyayari? Ito ay lindol, pero hindi parang lindol. Parang may isang bagay na nagising. Totoo ba ang sinabi ni Leo? Ang islang ito ba ay talagang isang uri ng supling ni Cthulhu? Anong supling ni Cthulhu? Bakit magpanik? Normal lang na geological activity ito. Kapag naipadala na ang signal, makakauwi na tayo. Eksakto. Kailangan lang nating manatili dito at maghintay ng matiyaga. Hintayin lang nating lumabas ang signal at okay na tayo. Hindi na natin kailangang mag-alala sa iba. At huwag makinig sa mga kalokohan ng iba. Paano si Leo? Hindi sila naniniwala sa anumang sinasabi natin. Ang pintong ito ay hindi natin mabubuksan ng mabilis. Talaga bang mamamatay tayo rito? Huwag matakot. May 10 minuto pa tayo. May pagkakataon pa tayo. Tama, pumunta tayo sa dalampasigan, sa barko, ang tagasira ng alon. Iyon lang ang ating paraan palabas ngayon. Tama ka. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Bilisan natin. Doon. Tara na. Anong nangyayari? Bakit hindi ito bumukas? Paano ito na-lock? Kahapon lang. Gumagana naman ito. Bakit hindi ito bumubukas ngayon? Kinuha ni Victor ang susi kahapon. Mukhang sinadya niya. Nilock niya ang wheelhouse. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung hindi tayo makapasok sa wheelhouse, hindi natin masisimulan ang barko. Eh di nakaupo lang tayo dito naghihintay na mamatay. Hahaha, Leo. Alam ko babalik ka sa The Wave Breaker. Nagkakaproblema ka ba sa pagbubukas ng hatch? Nagbubunot ka ng buhok? Leo, nagkaroon ka ng pagkakataon kanina. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Pero tumanggi ka. Kaya ikaw at si Marina ay mananatili dito sa tabi ng dagat at pakainin si Cthulhu. Hahaha, malapit na kaming sumakay sa rescue plane. At hindi kayo invited. Hahaha. Gusto mong pumasok sa hatch? Gusto mo ng susi? Sige, eto na. Hindi. Ay, nadulas ang kamay ko. Ang nakakatawa nito, Leo. Sobra kang obsessed sa pagkuha ng basura. Tinuturing mo pang ang lumang tala-arawan na parang kayamanan. Dapat mong kayanin na bumaba sa bangin at kunin muli ang susi. Sige, huwag mo na siyang pansinin. Malapit nang ipadala ang signal. Tumutok na lang tayo sa paghihintay ng rescue natin.
Uy, Victor, Ano ang gagawin natin? Nawala ang susi at hindi umaandar ang bangka. Talaga bang mamamatay tayo dito? hindi pwede. Dapat may paraan para makatakas. Leo, tingnan mo! Ano yan? Ang supling ni Cthulhu ay gumigising na. Nauubusan na tayo ng oras. Ano to? Anong klaseng lugar ito? Hindi tumitigil sa pagyanig. Sinasadya ba nitong takutin tayo? Nararamdaman niyo bang may kakaiba? Bakit nagiging pula ang lahat dito? Parang pulang buwan. Totoo ba ang sinabi ni Leo? Ang islang ito ay ang supling ni Cthulhu? Huwag kang katawa. Ngayon, ginagaya mo si Leo? Nagsasalita ka rin ng walang kwenta? Tama, Zoe. Sa panahong ganito, malapit na tayong mailigtas. Umalis sa batong ito at mabuhay ng maayos. Bakit ka nagpapanik ngayon? Pero, Wala nang pero. Kung patuloy kang ganyan ka-paranoid, pwede kang bumaba at manatili kasama si Leo at ang grupo niya. Huwag ka na lang sumama sa amin. ako. Si... Iyan si Cthulhu, Diyos ko. Sa mundong ito, mayroon ba talagang Cthulhu? Posible bang ang lalaking nagngangalang Leo? Ay talagang tama. Anong katotohanan? Anong kasinungalingan? Ano ang tinitingnan mo? Tingnan mo ang horizon, may isang higanting Cthulhu patungo sa atin. Nasaan ang halimaw na sinabi mo? Hindi maaari dahil nandyan lang iyon. Oo, eksakto pareho nating nakita ng ating mga mata. Kaya imposibleng peke iyon dahil nandyan lang talaga. Makinig kayong dalawa, malamang nahawa kayo sa gagong Leo, kaya nagpapanik sa lahat. Kung hindi dahil sa pagligtas mo sa amin, pinalayas na kita. Hindi kami nagsisinungaling at talagang nakita namin iyon na may katawan na parang bundok. At ang mga pulang mata na nakakatakot hindi ko makakalimutan. Oo, ilang dekada na akong nabubuhay at hindi pa nakakita ng anumang nakakatakot. Tulad ng nakahiga sa dagat nakatingin sa atin, parang pinagmamasdan ang biktima nitong handang lantakan. Sigurado sila kaya posibleng totoo? Dapat ba nating maniwala talaga kay Leo? Ayokong mamatay. Tama na ang katotohanan o kasinungalingan sino mang magtangkang maghasik ng pagdududa dito at magsalita ng kalokohan muli. Walang makakakuha ng awa mula sa akin. Ah! Tingnan! May bangkang pangisda doon! Iyan ang bangka ng mga mangingisda. Ligtas na tayo. Halika, sumakay na tayo. Hoy! May gasolina pa sa tangke. Kung masisimulan lang natin itong bangkang pangisda, makakaalis tayo sa islang ito. Ang galing! Ligtas tayo! Umatras ka muna. Sisimulan ko na ang makina. Anong problema? Bakit hindi ito gumagalaw? Mukhang putol ang mga wire ng makina. Nakulong tayo! Hindi. Imposible. Ito na ba? Mamamatay ba talaga tayo dito? Ito ay isang lumang makina. Nasira ang wire, pero maaari itong ayusin. Hindi pa tayo sa huling paraan. Lahat ay babagsak dito. Nagawa mo, Leo! Nagawa talaga natin! Walang oras para magdiwang. Ubus na ang oras. Kailangan na nating umalis dito ngayon. Kumapit ka ng mahigpit, okay? Matagumpay na naipadala ang signal ng SOS. Ano ang problema? Oo! Darating na ang pagsagip! Malapit na tayong makaalis dito! Pero babagsak ang lugar na ito. Umalis tayo ng mabilis. Tama, tara na. Takbo! Tulong! Tulong! Ha! Victor! Wala na sila! Pareho silang patay! Tama si Leo. Hindi dapat nating ipinadala ang signal na iyon. Ano ang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Kailangan nating makatakas dito ngayon. Supling ni Cthulhu. Talagang supling ito ni Cthulhu.
Tulungan mo ako! Victor, iligtas mo ako. Pakiusap. Leo, alam naming nagkamali kami. Pakiusap, halika at iligtas mo kami. Tapos na. Oo, tapos na. Sa pagkakataong ito, walang milagrong mangyayari. Lahat sila ay pumili at binayaran ng halaga. Ano ang gagawin natin ngayon? Sa bangkang pangisda lang, hindi tayo makakabalik sa dalampasigan. Manatili lang tayo. Si Victor at ang kanyang mga kasama ay nagpadala ng signal ng SOS. Nagising ang supling ni Cthulhu. Pero mayroon sigurong nakatanggap. Malapit na dumating ang tulong. Kayo lang ang dalawang nakaligtas sa insidenteng ito. Nakita namin ang malawakang aktibidad ng seismic sa lugar na iyon at mga bakas ng hindi kilalang nilalang na gumagalaw. May nakita ba kayo? Wala kaming nakita. Ang ilang bagay ay dapat manatiling lihim magpakailanman. Nalibing sa dagat na ito,